Hello, kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Let's talk about tomato or kamatis. Ang kamatis po ay mayaman sa vitamins, minerals, antioxidants, and fiber. Maganda po itong source ng calcium, vitamin C, potassium, folate, at beta-carotene. Mababa po ang calorie content ng kamatis at halos wala po itong fats. Ang vitamin C po ng kamatis ay nagpapalakas ng ating immune system at lumalaban sa mga inflammation or pamamaga sa ating katawan. Ang vitamin A naman po nito ay makakatulong para sa kalusugan ng ating mga mata. Meron po itong carotenoids na tumutulong na protektahan ang ating mga mata laban sa macular degeneration at iba pang eye problems na dulot ng pagkakaedad or pagtanda. Nakakapagpaganda rin po ito ng kutis at nakakapagpalusog ng ating mga balat dahil naman po sa taglay nitong vitamin C at carotenoids. Meron po itong antioxidants na tumutulong na protektahan ang ating katawan laban sa mga free radicals na nagiging sanhi ng mga sakit. At tumutulong po ito na pabagalin ang signs of aging or ang mga sintomas ng pagtanda. Ang vitamin K po at calcium na nasa kamatis ay mahalaga para sa kalusugan ng ating mga buto, para maging malusog po ang ating mga buto. Mayaman din po ito sa lycopene. Ang lycopene po ay isang malakas na antioxidant na tumutulong na protektahan ang ating mga cells at pababain ang panganib na tayo ay magkaroon ng cancer. Gaya sa mga lalaki, makakatulong po ito para makaiwas sa prostate cancer. Makakatulong din po ang kamatis para makaiwas tayo sa sakit sa puso dahil meron po itong taglay na potassium at antioxidants na nagpapababa naman po ng blood pressure at blood cholesterol level. Mataas din po ang water content ng kamatis kaya maganda ito sa hydration. Mataas din ang fiber content nito, kaya maganda naman ito for good digestion para makaiwas tayo sa constipation at magkaroon tayo ng regular bowel movement. Ang kamatis po ay meron ding vitamin K. Ang vitamin K naman po ay isang blood clotting element. Tumutulong po ito para maampat ang pagdurugo. Kung halimbawa meron tayo, nasugatan tayo, no? Makakatulong yon para maampat ang pagdurugo. Kasi pagka po hindi naampat ang pagdurugo, ay mauubusan tayo ng dugo. So, kailangan ng katawan natin ang vitamin K para madaling maghilom ang mga sugat. Ang isang source po ng vitamin K pala ay ang kamatis. Ang kamatis po ay masustansya at ito po ay magandang maging bahagi ng ating regular diet or balanced diet. Wala naman pong limit kung gaano karaming kamatis ang pwede nating kainin sa isang araw. Pero syempre, kailangan naman po sa lahat ng bagay ay meron tayong moderation. Katamtaman lang po ang kainin natin ito, katamtamang dami. Pwede po natin itong kainin ng hilaw, pwede rin natin po itong lutuin o isama sa mga ulam, mga pagkain natin. Ayon po sa mga health experts, mas maganda raw pong kumain ng lutong kamatis kaysa hilaw. Kasi pag luto daw po ang kamatis, ay mas madaling i-absorb ng katawan ang lycopene nito. No? Mas maganda raw po kung kakainin ng luto kasi mas mabilis na ma-absorb ng ating katawan ang lycopene kaysa sa kung hilaw natin itong kakainin. Pero meron naman pong mga nagsasabi, siyempre pag niluto mo naman ang kamatis, mababawasan naman ang vitamin C content naman ito dahil niluto mo. Kaya ang pinakamagandang gawin po natin, balansehin natin. Kumain tayo ng hilaw na kamatis paminsan-minsan, kumain din naman tayo ng lutong kamatis paminsan-minsan. Ayan. Para mapakinabangan po natin ang full health benefits nito. Pero sa pangkalahatan, kung tayo po'y walang karamdaman, normal ang ating health condition, magandang kumain tayo ng fresh or sariwang kamatis. Pero kung meron po tayong GERD at tayo ay nag-acid reflux, iwasan po natin ang pagkain ng hilaw na kamatis kasi
Ito po ay isang prutas pa rin. Technically, ang kamatis po ay prutas at meron po itong acid content na pwede pong mag-trigger ng inyong GERD kapag kumain kayo ng hilaw na kamatis kung kayo ay mayroong GERD at kayo ay nag-acid reflux. Mas okay sa inyo kung lutong kamatis ang inyong kakainin kung kayo ay mayroong GERD at nag-acid reflux. Yan. Sana po ay may natutuhan kayo. Don't forget to comment, follow, and share. Maraming salamat po.